Humihingi ng fingerprint analysis ang dating aktres na si Rochelle Barameda sa itinurong mastermind sa pagpatay sa isang negosyanteng natagpo ang nakasilid sa drum sa Bulacan. Ayon po sa NBI, titignan kung pareho ang fingerprints ng suspect sa isinasangkot noon sa pagpatay sa kapatid ni Rochelle na si Ruby Rose Barameda. Saksi, si Jamie Santos. Umami na ang isa sa tatlong arestadong suspect sa likod ng pagdukot sa isang negosyante nitong January 5 sa Quezon City. Sa extrajudicial confession niya, ayun po, sinakal nila ng electric wire. Minamando pa ka ng mastermind na patagalin niyo ng mga 5 to 10 minutes para siguradong patay na talaga yan. Pagkapatay, inutusan sila ng mastermind na itapon sa kahit saan. Ang kanilang biktima, ang 62 taong gulang na negosyanteng natagpo ang patay at nakasilid sa drum sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi na siya pinangalanan, alinsunod sa pakiusap ng kanyang pamilya. 200,000 piso umano ang ipinangakong ibabayad ng mastermind sa umano'y mga gun for hire na sina alias Noli at alias Mervin. Nagbigay itong mastermind ng paunang bayad na 100,000. Pag na-accomplish nila yung trabaho nila na ito nga, patayin itong biktima, yung businessman, ibibigyan pa ulit ng karagdagang 100,000. Utos din ng mastermind na kuhanan ng video ang negosyante bago siya tuluyang patayin. Naaresto sina alias Noli at alias Mervin nang matrace sila ng pulisya na nagwi-withdraw sa ATM na mula sa account ng negosyanteng biktima. Nakita po doon sa CCTV footage na yung nag-withdraw doon sa account ay hindi po yung kanyang father, kundi po yung dalawang suspect. Ang umano'y mastermind ng krimen, nahuli ng kontakin at makipagkita sa dalawang suspect na lingid sa kanyang kaalamay, hawak na noon ng mga pulis. Sa investigasyon ng QCPD, lumalabas na matagal nang magkakilala ang mastermind at ang biktima na may alitan umano tungkol sa lupa. Lahat ng mga transaksyon lalo sa lupa, nagkakasama yan. Nagka-interest rin siguro itong victim natin, kaya yun ang nangyari. Mahaharap sa reklamong kidnapping with homicide ang umano'y mastermind at dalawang suspect. Ayon sa QCPD, tatayong testigo si alias Mervin laban sa mastermind at kay alias Noli. Akala niya magbabantay lang ng farm. Ngayon, nabigla lang siya. Actually, napakalaking tulong. Hindi na nagbigay ng komento si alias Mervin. Si alias Noli naman, Pasensya na po talaga. tumanggi ring magkomento ang umano'y mastermind sa akusasyon ng dating aktres na si Rochelle Barameda, na siya rin ang isa sa mga iniuugnay noon sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Ruby Rose pero kalaunay na akwit din sa kaso. Ano po masasabi niyo? Kayo ba yun? Abogado na pabahalan. Oo. Anong masasabi niyo sa pamilya Barameda na kayo iniuugnay pa rin dito? Wala po ako masasabi. Abogado na pabahalan. Okay. Noong 2007, pinatay at isinilid si Ruby Rose sa sinimento na drum at itinapon sa Manila Bay. Si Rochelle dumulog kanina sa National Bureau of Investigation para humiling ng dactyloscopy expert o fingerprint analysis at makumpirma na iisang tao lang ang hawak na suspect ng QCPD at si Lope Jimenez na siyang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Ruby Rose. Checkin namin ngayon kung meron kaming file copy nung Lope Jimenez and ito ngayon yung Dueñas, Big Dueñas. So i-compare namin yun, makita natin kung yung fingerprint impression belongs to one and the same person. Yun ang maitutulong namin sa kanila. Kapag lumabas daw na mula ito sa iisang tao, Probably solved na. Masosolve, no? Yung remember parang meron silang kinasuhan dati na it was later dismissed by the court, no? So ito, mare-reopen yung case probably at matutundukan na yun, yung insidente na yun. mabilis lang daw ang paglabas ng resulta kapag napagkumpara na ang fingerprints. Kung maibigay raw ng QCPD ang fingerprint impressions ng hawak nilang suspect sa loob lamang daw ng 48 hours, maaari nang makuha ang resulta. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi.